informative channel, ilang beses ko nang hinahamon si Speaker Romualdez na suntukan. Hoy! Malapit na tayo magkita! Patay ka ngayon. Ha? Hinahamon! Po akong nakitang post na isang congressman. Si Congressman John Vic ay tila ba inahamon niya ang taong bayan na sinasabi niya na kailan daw ay hindi magagaya ang Pilipinas sa Nepal at Indonesia. Tama ba? Tayo ba yung mga duwag? Tayo ba yung mga duwag? Walang Pilipinong duwag kung nagawa ng mga Pilipinong palayasin ang mga Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas, kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapones at ang mga Amerikano, magagawa rin nating mga Pilipino na itapon sa basurahan ang mga kongresistang buhaya na nagpapahirap sa ating bansa. Itapon! Kung sa Nepal nasunog ang asawa ng Prime Minister, ganun din ang gagawin natin sa mga kongresistang gahaman at sakim sa kapangyarihan ng gobyerno. Grabe na. Ang sahod natin 25 pesos lang, 12 hours. Pag sila sumingil ng tax, ng buwis, triple ang putang ina. Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambaon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Okay, i-welcome lang po natin ang presence ni Atty. Trixie Angeles, the CEO Undersecretary po. Continue natin. Nawala ako sa topic ko, putang ina yan. Yawa na yan. Talagang ano talaga to, no? May tanong lang ako, to cut you short again. MMDA, tinutulungan ninyo ayusin ang kulungan ng mga buhaya. Bakit? May ambag ba kayo? Inambagan ba kayo? Etong MMDA kasi, gaya ng sinabi ko, utak hipon din ng MMDA. Bakit utak hipon itong MMDA, pati ang DPWH, pati ang House of Representatives? Kasi ang hipon, naghalo ang tae, pati utak, na hindi kaya magpaghiwalay ang tama't mali. Gaya ni Congressman Abanting, utak hipon. Yan. Etong MMDA, putang ina, nagtinda ka na nga ng fishball, pati kwek-kwek ang putang ina, kinuha pang tindahan mo, gago talaga. Inutang mo na nga lang sa asa. Umutang ka na nga lang sa mga, ano, para may pang negosyo ka, kinuha pa, inakot pa. Hindi ka naman binibigyan. Wala kang permit, kukunin na, nakakaharang ka sa daanan. Bakit? Nagbibigay pa kayo ng pagkain ng mga Pilipino. Pag nagnagkaw ang mga Pilipino, kinukulong nyo. Pag nagtinda ang mga Pilipino at naghanap buhay ng malinis, kinukuha nyo ang mga paninda nila. Mga gago. Masyadong kahaman ng gobyernong ito. Pag ang mga politiko tumatakbo, pag ako ang nanalo, ipaglalaban ko ang Pilipino. Gaya ni Martin Romualdez nung tumakbong senador ang putak. Sabi niya, pumunta sa Davao, pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo. Number 29 sa balota ang putik. Naupo ang tanga, naging House Speaker ngayon, walang ginawa kung hindi lamunin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang gobyerno nating walang malasakit sa Pilipino. Habang tayo lumulusong sa baha, habang tayo natutulog ng gutom, habang tayo inuulan sa bahay, ang mga politikong binoboto natin ay nagpapakasarap at nagpapakasunod sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo, BBM, Vice President
President Sara Duterte, Senator Marcoleta Rodante, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa sapagkat hindi kami alis dito hanggat walang napapanagot at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan para sa flood control project para hindi baahin ang Pilipino. Ngayon, pag umulan ng 1 oras o 30 minutes, pumunta ka sa Balintawak, parang dagat. Sinungaling ang Pangulo natin. Bakit? Sinabi niya sa zona niya, mga kapatid kong Pilipino, 5,500 na po ang flood control na po ang natapos at mas marami pa pong sinisimulan. Mr. President, saan mo nilagay ang flood control? Sa bulsa ba? Sa bulsa ba nila Martin Romualdez sa Saldico? Napakagrabe naman yan. Napakalupit. Ilang beses ka na nagtaksil sa ating bansa. Ngayon, kung totoo na ikaw ay nagpara sa bayan, pumunta na ho kayo rito at ayusin ang problemang ito. Mga kabataan, lumabas na kayo, iwan nyo muna ang jowa nyo o dalhin nyo man ang jowa nyo, dito kayo mag-date. Iparamdam natin sa gobyerno ito na totoo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo lalabas ngayon, ay mawawala ng saysay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pilyor si Dr. Jose Rizal noong sinabi niya ang kabataan ay pag-asa ng bayan, consumatumes, sabi niya, at namatay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, kung ang kabataan magaling lang sa sigarilyo, shabu, marijuana, lugi si Jose Rizal. Lugi si Jose Rizal. Kaya mga kabataan, mga estudyante, kayo po ay nag-aaral, ang mga subject teacher niyo po ay nagtuturo po sila araling panglipunan, EPI, tinuturo po dyan kung paano ang sistema ng politiko at pamumulitiko. Ngayon po, mga kababayan kong Pilipino at mga estudyante, kayo po ay kasalukuyang nag-aaral at alam ninyo ang nangyayaring sistema sa ating bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingian at lumabas kayo at ipagtanggol natin ang karapatan nating mga Pilipino laban sa House of Representatives. Tabo! Mga Pilipino, dito tayo mag-focus. Nakikita niyo ba yan? Yang hinarangan. Diyan nagsisimula ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa ang komite na yan hindi para protektahan ang Pilipino, kung hindi para protektahan ang mga anomalya at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Tabo! Biruin mo, sa pamumuno ng Senate President na si Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta, napaamin nila si Diskaya. Si Diskaya nagipit, umamin. Ang sabi niya, kasama si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw. Pinatawag niya naman si Congressman Toby. Anong sabi ni Congressman Toby? Pwede ko bang ilarawan dito ang dala kong ano? Sabi, wag. Pinipigilan ng House of Representatives kasi makikita ang mga pirma nila, mga buhaya silang kurakot sila. Ngayon, sinabi ng family Diskaya, mention na si Saldico, pati si Martin Romualdez, minention din ni Congressman Toby. Nang gabing yun mismo na lumabas ang katotohanan, pinalitan nila ang Senate President na si G. Escudero at ang ipinalit ay si Tito Soto, the third, the fourth, the fifth, the corruption. Grabe! Bakit nila pinalitan? Para pag napalitan ang Senate President, ipapatawag na naman dito sa House of Representatives, another resource person na naman. Pag another resource person na naman ang ipatawag, iba na naman ang ituturo, magtuturuan at magtuturuan hanggang sa Pilipino, matapos ang administrasyon, matapos ang taon, walang mapapanagot sa kanilang mga kurakot sila. Ama, nililito nila ang taong bayan. Akaya siguro nito mga utak hipon na to, gaya nila. Akala kasi ng mga utak hipon, ang mga Pilipino, mabubudol nila.
Naniniwala ba tayong bobo tayo? Hindi! Tama. Nagipaglaban tayo nung panahon ng Espanya, di ba? Pinauwi natin sila. Pinauwi rin natin ng mga Hapon. Pinauwi pa natin ng mga Amerikano. Ngayon, ay hulog natin sa kanal ang mga tao sa House of Representatives. Ngayon, kung ako ay nagsisinungaling sa mga sinasabi ko sa House of Representatives na ito, lumabas kayo dyan kung totoo na hindi kayo sangkot sa nakawan at anomalya at pag-usapan natin ang nangyayaring ito. Ama! Yan ang solusyon. Kung totoo na dito sa building na ito ng House of Representatives, House of Crooks, ay walang magnanakaw, lumabas kayo dito at harapin ang taong bayan at huwag gamitin ang mga pulis para kayo ay protektahan. Si General Luna namatay na mayroong paninindigan at pagmamahal sa bayan. Si General Goyo namatay dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo under ng Amerikano. Ama! Ama! Mga kabataan, nakarelate ba kayo? Ano ang sabi ng hari ng Tondo? Mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway kaysa kamay ng kaibigan. Ama! Itong ginagawa ng House of Representatives, harap-harapan tayong niluloko, harap-harapan tayong ginagago, pinapatay tayo ng pailalim sa gutom. Tama! Ano ang sabi ni General Luna? Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano kung kapalit ito ay ang ating sarili. Ngayon, ang gagamitin nating kataga sa kanila, huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga politiko kung ang kapalit ito ay ang paghihirap ng taong bayan. Pumili kayo mga estudyante, mga kababayan kong Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Piliin natin ang inang bayan. Bakit? Iwan natin ang mga negosyo mo natin sa pagkakataong ito. Iwan po muna natin ang pamumulitika. Iwan po muna natin ang mga kolor natin. Ang lahi ko'y kayo manggi, Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso't damdamin, Pinoy. Bayan muna bago ang kulay, isang tabi ang mga kulay natin at color natin. Pagkakataong ito, isa lang ang dadalhin natin kulay, kayo manggi, at isa lang ang bandilang igagawin natin. Yun ay ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Naka-live si PL. Yun, oh. Ngayon, House of Representatives, pag hindi kayo sumunod sa taong bayan, pag hindi namin kayo nakuha sa santong dasalan, kukunin namin kayo sa santong paspasan. Ngayon, maramdaman ninyo ang taong bayan. Sino sasama? Ako! Sino sasama? Sino ang sasama sa mga viewers at sa mga Pilipino? Sino? Sino? Taas ang kamay! Huwag lang natin isama ang mga buntis, kawawa naman. Baka mga nagsa-EDSA. Pero okay lang kasi meron tayong ambulansya. Ngayon, mga kababayan kong Pilipino, itigil na po natin kapag eleksyon na ang prinsipyo natin at paninindigan natin ay binibigay natin sa mga politiko dahil sa 5 kilong bigas, 3 lata ng sardinas at 500 pera. Yan yung dahilan sa ating mga Pilipino kung ba't hindi umunlad ang ating bansa at di umaasenso. Sabi nga ni Martin Romualdez, gutom na ba kayo? 5,000, buang ang putak. Buang. Yung pinsan naman niya, Mr. President, ano pong gagawin natin kasi ang mga Pilipino dun sa Bicol, marami na pong namatay, nulubog ng baha, sabi ng President. Anong dapat natin gawin? Putik na yan. Ikaw ang presidente pero hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa. Dapat nag-eski ka muna. Tama. Mag-eski ka muna para malaman mo kung ano ba ang solusyon na dapat gawin. Ano ba ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Ngunit hindi nila yun malalaman sapagkat sila yung mga piling harit prinsesa ang mga yawa na yan. Ha? Sino dito ang mga grab driver?
Sino dito ang mga taxi driver? Sino dito ang mga tricycle driver? Mga jeepney driver? Mga vendors? Mga naghihirap para may pagkain sa mga pamilya, para may pangbaon ng anak sa eskwelahan, para may pambili ng sapatos sa mga anak natin. Tayo naman sumasahod tayo, nagtatrabaho na lang tayo sa McDo at sa Jollibee. Ang daming requirements na hinahanap ng gobyernong putik na yan. Ay, kumuha ka muna ng permit sa City Hall, kumuha ka na naman ng permit. Birth certificate, kumuha ka na naman. NBI, TIN ID, PhilHealth, SS, pag-ibig ang yawa. May pag-ibig pa ba? Wala! Walang pag-ibig dito. No? Kailangan lang nila tayo pag-eleksyon. After election ng yawa na yan sa House of Representatives, kapag pumunta ka sa office, wala dito si congressman. Magpa-appoint ka muna. Inihingi mo nga lang isang pad lang ng amoxicillin. Kukuha ka pa ng appointment. Ngayon, ilang hospital ang meron sa Pilipinas? Namamatay na ang pasyente na yawa. Pinapapila pa nila ang yawa. Pagdating sa emergency room, I'm sorry, Mrs. Patay na po ang pasyente. Paano hindi mamatay? Pinapila mo pang yawa ka, kaya nga may emergency room Tama! Diba? Tama! Pag kumuha ka ng TIN ID, pinapaikot ka rin. Pero pansinin nyo, pag ang yawa nakapasok sa bilangguan at merong record na for murder, pwede ka disqualified yan na tumakbong senator ang yawa. Pero kung wala kang record na magnanakaw, kurakot at nakapatay ka ng Pilipino, hindi ka pwedeng tumakbong congressman. Bakit? Ang pwede ngayong tumakbo at mamuno, adik at bangag. Diba? Ama! Ngayon, magpapasindak ba tayo sa kanila? Hindi! Hindi tayo magpapasindak sa kanila. Bakit? Tayo ang dahilan kung bakit sila naupo dyan. Tayo rin ang dahilan. At tayo magpapababa sa mga politikong putak inang yan. Pwisit talaga. Kuya Park po yung sa Facebook niya. Ngayon, sabi nila palamura ito. Sa TikTok din po. Kabataan na to, palamura. Haba, mas masahol pa sa mura yung pagkain ninyo sa pera ng taong bayan. Biruin mo, 12 hours ka nagpaypay ng McDo, naghugas ng plato, namasada. Pag sumingil ang gobyerno ng tax, triple ang yawa. Ang sahod mo, 525 pesos minimum lang. Pag kumuha ang SS at pag-ibig, 1,700. Yawa na yan. Pagdating mo sa bahay, andyan ang kapitbahay, Mrs., maniningil na po ako ng utang mong 5,000. Yawa na yan, kawawang Pilipino. Kaya dapat, kung hindi natin makuha sa Santong Dasalan etong House of Representative na ito, kukunin natin sa Santong Paspasan. Ama! Ilang araw na tayong tumatawag Ilang araw na tayong nagrally. Ilang araw na tayong humihingi. Aba, mukhang nagsiselebrate ang mga yawa dyan sa luho. Napansin niyo po yung governor dun sa Samar? Ay, saan nga ba yun? Habang sila ay nagsiselebrate, nagtatapunan ng pera. Habang ang mga pinamumunuan nila, gutom. Walang bigas. Ngayon, ang mga farmer, nagtatanim na nga lang sa taas ng bundok para may makain, sinisingil pa nila. Ay, pag hindi ka nagulog, yung lupa mo, wala na yung titulo mo, kukunin ng bangko. Yawa na yan. Mas masahol pa sila sa Diyos kung humingi. No? Eto na, ang Gabriela, tunay na Gabriela, lumalaban para sa bayan. Hello! Kumusta kayo dyan? Buhay pa ba kayo sa baha? Buhay na buhay O hindi pa kayo nalulunod? Wala sa bagot. Nalulunod na ba daw kayo sa baha? Nalulunod Sagot! Bago ko umpisahan ang aking mahabang talumpati, nagkataon lamang na hindi ko mahindian ang mga nandidito na mga organizer para ibaba ang mga buhaya sa Kongreso. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Hindi ako representante
Ako ay representante ng mga senior citizen! Hindi halata! Talagang hindi halata. Ha? Mukhang Dahil may system lang. kasabihan sa mga senior citizen, age is just a number. Performance is Kaya the best. ako, nandito ako ngayon. Bilang 70 years old ako. Lugi na yung papatay Ayan sa po, akin. may mga paparating po tayo, Kapitana. Okay ba? Welcome po sa inyo. Malulugi yung papatay sa akin ngayon dito! Dahil overstaying na ako! 70 years na ako ngayon! Oh! Kapitana! Sabihin ko sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. Dapat ako ay namamahinga na lamang. Diba? Dahil binigyan ako ng Panginoon ng magandang buhay. Tama! Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Ngayon ko isasanay-say sa inyo Ano yan? kung paano itinayo ang batas ang pambansa. Nung itinayo yan ay nandito na kami. Nung nagkaroon ng EDSA Revolution, nandito na kami. Hanggang sa marami pang 1987 at marami pang iba, nandito na kami. Kaya lang, sa dami ng umupo na mga Speaker of the House of Representative ang ating batasang pambansa at hindi nyo na itatanong Ano yun? ang inyong lingkod ay dito lamang nakatira. Diyan lang kami sa tabi ng batasang pambansa, diyan sa tabi ng DSWD, sa Ilang-Ilang Street. Kami ay mga squatter. Simulat sa Paul na tinayo ang batasang pambansa na yan. Hanggang ngayon, squatter pa rin kami. Kaya yun ang pinaglalaban namin. Okay ba kayo? Ayos, Okay. ayos, ayos. Kaya dito ko nasaksihan. Marami nang lumipas na mga presidente. Pagmula nung 1 piso at 50 sentimos ang galunggong. Magbabago na daw. For almost 37 years. Wala bang nagbago? Nagbago nga. Hindi sa ikabubuti ng mga Pilipino. Tama! Kundi sa ikababagsak ng mga Pilipino. Tama! Kaya tayong lahat, magmula Luzon, Visayas, and Mindanao, magkaisa tayo ngayon. Tama! Huwag na nating intayin pa ang susunod na generasyon. Kasi yun lamang, yung panahon natin ngayon, yung panahon natin na ibagsak natin, pababain natin, yung congressman, hindi congressman ng mga tao. Tama! Hindi siya Speaker of the House of Tama. Representatives. Pwede natin palitan ang pangalan niya. Ano? Ano? Ang pangalan niya ay Speaker of the Crocodile. Speaker Kayo doon? of the Crocodile. Kasi ang mga miyembro niya ay puro congressman. Puro crocodile. Okay ba yun? Okay. Ito na! Ipagpapatuloy ko pa. Medyo ginaganahan ako eh. Ang isa pang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, akala ko ang baha sa probinsya lamang. Akala ko ang korupsyon ng mga flood control ay sa mga regions, mga cities, mga barangay sa iba't ibang probinsya. Hindi pala! Saan pala? Meron din kami dito tabi ng batasan. Yung ipinatayo ko na tulay noong 2002. 23 years na namin ginagamit. Anong nangyari? Donasyon yun ng taga-ibang bansa. Hindi ko na dapat banggitin. Pero ngayon, dahil sa pamumuno ng ating Congressman of the Crocodile, giniba nila ang amin tulay. Bakit?
concrete bridge connecting Payatas A and Payatas B. At alam ba nyo kung magkano pondo? Magkano? 77 million! Nandito ako ngayon para iparating sa mga media, sa lahat ng mga vlogger na isama yung maanumalyang proyekto ng tulay sa Barangay Payatas sa iniimbestigahan ngayon sa Public Works and Highways. Pag naisama yan, isa pa lang yan. At ang laban natin lahat ay hindi na dapat maulit pa. Pero, hindi lang kami. Dapat tayong lahat, we must count ourselves. Dapat makasama tayo sa pagbabago ng bansa natin. Kaya ako nandito ngayon, hindi para sa aking sarili. Kaya ako nandito ngayon para may maiwanan akong legacy sa susunod pa ng salin lahi ng bansang Pilipinas, ng mga Pilipino, para sa mga bataan ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Kaya tayo, kung may kasabihan, merong simula at may katapusan, okay? Kaya kung sinimulan nila yung kanilang corruption, hindi na lang, tama naman yun eh. Yung corruption ngayon, hindi na lang maliit eh. Hindi na lang 1,000, hindi na lang milyon, kundi bilyong piso na. Napanood ko sa TV kahapon, yung isang kwarto, punong-puno ng mga 1,000 piso, kasi laki ng punong-puno yung isang kwarto. Imagine, ngayon lang nangyari yun. Ngayon lang nangyari na kung saan ang dami ng mahihirap na mga Pilipino. Yung mga mahirap, mas lalo pang naghirap. Kayo, anong gagawin natin mga Pilipino? We will spend our time. Yung panahon natin na nalalabi, spend natin para mabago ang pamunuan ng ating bansa. Ang inyo pong lingkod, pagsasalita ko kahit hanggang mamayang gabi, kaya lang. Hindi naman siguro pwede yun, di ba? Kaya ako po ay supportive. Ako po ay sumusuporta sa anumang layunin, sa magandang layunin, para sa tunay na pagbabago. Dati sinasabi yan ng mga politiko, pagbabago, tunay ba yung pagbabago? Kailangan yung tunay na pagbabago. May kasabihan. Ano yung kasabihan? Ang tunay na pagbabago ay mag-uumpisa sa ating sarili. Paano natin may sasagawa yan? Kaya paano natin may sagawa yun? Pag dumating ang eleksyon, tayo ay pipili ng tamang tao na maglilingkod sa atin. Kaya kailangan baguhin na natin ang ating mga pag-uugali pagdating ng eleksyon. Katulad ngayon, noong isang araw, meron kaming General Assembly doon sa Barangay Payatas na mga senior citizen. Anong sinabi ng aming barangay captain doon? Ang sabi ng barangay captain namin na si Rascal, Kapitan Rascal, ang sabi niya, huwag kayong pupunta doon sa rally kasi dumating yung libo-libong kilo ng bigas. Ando po, namigay sila ng isang araw sa kanong kahapon. Grabe! Libo-libong sako ng bigas. Bayan Informative Channel, ilang beses ko nang hinahamon si Speaker Romualdez na suntukan. Ay! Malapit na tayo magkita. Patay ka ngayon. Ha? Hinahamon kita na suntukan. Pero sa labas ng gate, huwag sa inyong sesyon kasi delikado. Nakukontim ako. Pero hinahamon ko siya. Siguro pang siyam ko ng panghamon kay Speaker Romualdez na isang kawatan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanyang budhi. Pero ito ang magandang announcement ko, magandang balita mga kababayan. Hinaan ko lang. Kayo na ron.
may natanggap akong balita. Ngayon lang, di ba napansin nyo kanina? May lumapit sa akin. Ang binulong sa akin, Sir, may kasama ako dyan sa loob ng Kongreso ngayon. Ang sabi nila, Buddy, saan ka ngayon? Sabi niya, nasa probinsya ako. Sino ba yung mga nagsasalita sa labas? Yang mga tao na yan ay nagmamalasakit sa taong bayan na gusto nilang papababain si Romualdez. Lakos! Yan yung pinag-uusapan namin ngayon. Yan ang pinag-uusapan namin ngayon kung paano namin simulan na tanggalin bilang Speaker of the House si Romualdez. Payag ba kayo? Payag! Payag kayo! Payag! Sambayan ng Pilipino! Kung narinig na ako, kailangan magpakita kayo dito para maging totoo na matatanggal na Speaker of the House si Romualdez. Kailangan namin kayo. Ako ay isang representante ng isang retirado ng Men in Uniform Personnel, MUP. Ako ay nag-volunteer para lang iparating sa inyo, mga kaibigan, na ang aming kasamang Men in Uniform Personnel at saka active, sila ay nagsisimpatya sa ating mga panawagan sa nangyaring sitwasyon sa korupsyon. Isang palakpak yan! Palakpakan! Palakpakan! Okay, ako ay hindi magtatagal pagsasalita kasi nga marami pang magsasalita. Kailangan balik-balik ako dito. Tandaan nyo, hanggat hindi bumababa si Romualdez na kawatan, hindi tayo aalis dito. Pwede ba? Pwede! Pwede! Oy, mahina sigaw! Pwede! Pwede! O pwede, may pagkain darating. Mabubusog kayo sa pagkain. Maraming pagkain darating. Pwede bang hindi tayo alis dito? Hindi! Hindi! Pakiulan, hindi ba hindi ba tayo alis dito? Hindi! Okay, maraming salamat. Isang palakpak, mga kaibigan. Isang palakpak. Maraming salamat po! Okay, Sa ating pong, go ahead. May karto. Karto. Okay. So, ang sinasabi ko, hindi tayo talaga alis. May mga retired na sundalo at pulis na sa paligid nyo at nagmamanman sa inyo na kung sakaling mayroong manakit sa atin, ay nakabantay sila. Mayroon akong dineploy na mga retired military dito. Mga, kung alam niyo, Scout Ranger, Special Forces, yun ang dispatch ko dito. Mga elite forces ng armed forces. Marami nang pinagdaanan sila sa kahirapan sa kabundukan. Okay. Ang kapulisan, isa sila nating kaibigan. Isa silang nagsasakripisyo sa atin. Sila ay tagapagtanggol natin ang ating kapulisan. Kaya huwag natin silang sasaktan. Dahil tao lamang sila na marunong masaktan kung yung sasaktan. Sila ay nakikiayo sa ating mga ginagawa para sa ating sambayanang Pilipinas. Sambayanang Pilipino, what I mean. So, pakiusap ko lang, huwag nating sasaktan ang Philippine National Police dahil sila ay naatasan lamang. Tingnan mo, nakikita mo sa gate ngayon, nandyan sila. Sila ay inutusan lamang at iyon ay kanilang tungkulin. Hindi nila yung kasalanan. Kasalanan niya ni Romualdez. Kung hindi siya nagnakaw, walang ganitong nangyayari. So ang lahat ng ito ay kasalanan rin ni Romualdez. Tama! Romualdez, umalis ka dyan! Marcos! Pero wala pang sumasagot sa hamon ko na suntukan sa kanya eh. Romualdez! Lumabas ka dyan! Magsuntukan tayo sa gate. Andiyan sa gate, oh. Andiyan yung gate. Andiyan yung polis. Referin natin ang polis. Magsuntukan tayo, Romualdez. Walang hiyakap.
Ay, hindi ko na. Sorry. Ha? Colonel Pitran, to cut you short, sasagutin ka daw mamaya ni speaker niya. Okay, inaamo ko, hihintayin ko. Hanggang bukas ang paghihintay ko kay speaker. Bumaba ka na dyan! Bumaba ka na dyan! Sige na, bumaba kayo dyan! Bumaba kayo dyan! Mahina, bumaba kayo dyan! Bumaba kayo dyan! Okay, maraming salamat. Nandito lang ako sa inyong paligid at ako ay nag-oobserba. Pero pakiusap ko, ang kapulisan, hindi natin dapat saktan. Kasi nasasaktan ako nung nakita ko sa batasan. Dito ba yon? Na may isang rally, naghawak lang ng kalasag yung pulis, tinadyakan. Anong kinalaman ng pulis doon sa paghawak niya ng kalasag? Responsibilidad lang nila. Hindi natin kaaway ang kapulisan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po, retired